Para ano na natin. Magkano ba to? Si ano? Anong second August 10. Para ma-summarize na natin, para alam na ni Pastor kung kailan siya gagawa ng sermon. Oo. Second week, fourth week mo na lang.
Hallelujah, Lord. Good morning po sa lahat ng mga nandito ngayong umaga. Good morning, good morning. Alam ko na ang sarap na matulog sana, pero dahil may gawain tayo, salamat sa mga kapatid na inuna niyo ang Panginoon bago ang mga gawain sa bahay. Handa na ba kayo ng katagpuin natin ang Panginoon sa umaga nito? Kaya nanyayahan ko ang lahat na tumayo upang simulan natin ang ating gawain. Wala po kami magagawa, Panginoon. Kaya Lord,
Patuloy po kami na nagpupulit ng papasalamat sa iyo sa lahat ng ginagawa niyo po sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil kahit po kami, Panginoon, ay hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Lord, minarapat niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. O God, na lumapit, Panginoon, na may kababaan ng loob, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin po namin. Lord, ano man po ang aming nagawa na kasalanan, Lord God. Lord, hinihiling po namin, patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord God, hugasan niyo po kami ng imbalatan niyo po, O God, sa umagang ito. Mula ulo hanggang paa po, Panginoon. Upang kami po, Panginoon, ay patuloy na maging kalugod-lugod sa iyo. Patuloy kami mapupulit ng papasalamat sa iyo dahil alam po namin sa oras na kami po ay iyon ang pinatawad, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At Lord, sa aming gawain, Lord God, Lord, samahan niyo po kami, Panginoon. Nakiupo ka sa bawat isa, Panginoon. Hipuin mo ang kanilang puso't isipan, O God, upang ikaw lamang ang kanilang purihin at sambahin sa umaga nito, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na kasama ka namin sa oras na ito, O God. Maraming salamat po sa iyong gagawin, O God, mula umpisa hanggang sa matapos po ang aming gawain. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil alam ko, hindi niyo po kami pinabayaan, hindi niyo po kami iniiwanan, Panginoon. Lagi ka nandyan para sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, hindi po kami magsasawang magpapasalamat sa iyo sa lahat ng ginagawa niyo po, Panginoon. Maging ang gagamitin mo, Panginoon, sa umaga nito upang ibahagi ang iyong mga salita. O God, Lord, ingatan niyo po siya, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge, O God, upang ang bawat salita ng kanyang ihahayag sa umaga nito, O God, ay magsilbing ang kalakasan ng bawat isa sa amin. At ito, Panginoon, ay itanim mo sa aming puso't isipan, O God, upang, Panginoon, sa araw-araw, O God, ay magamit po namin na maging kalakasan ng aming buhay spiritual, O God. Maraming salamat po, Panginoon, at pinabalik po namin ang lahat ng papuri at sasalamat sa aming pangalan ng iyong bugtong na anak si Jesus. Amen. Amen. At ngayon, alam ko, handa-handa ng bawat isa sa atin upang tayo po ay mag-awitan. Awitan natin ang Panginoon. At tinatawagan ko na po ang ating song leader na si Sister Sally. Amen. So praise God. So isa pong maulan at malamig na panahon sa umaga nito. Amen. So good morning din, Lloyd. So sa oras pong ito, bless po tayo dahil mas pinili po natin umakin dito. Amen. Kaysa noong idabongan to, ang ganang buto, nakikirap sa umpangon. Pero thanks God kasi nandito tayo upang sambahin ang ating dakilang Diyos. Amen. Amen. So sabi nga po sa Psalms 28 verse 7, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and I am helped. My heart leaps for joy and I will give thanks to Him in song. Amen. So, our life and our strength is in the Lord. Amen. Kaya gamitin po natin yung buong buhay po natin, yung buong lakas natin para purihin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. So, wala po tayo. Bigay natin yung pinaka-best na pagpupuri sa Diyos natin na buhay. Amen. Hallelujah. Abitin po natin ang my life is in the Lord. Hallelujah.
Turning back.
Thank you. Praise and worship team. Napaka-sarap na magpuri sa Panginoon. Talagang bless na bless ako kasi sabi nung no turning back, I decided to follow Jesus. Tunay nga po, Panginoon, nung nag-decide po ako na to follow Jesus, tunay nga na hindi ko na siya, hindi na po ako nag-turning back kasi nandun na sa Panginoon lahat ng ating pangangailangan. Sabi niya, He is faithful. It's so good. Kaya, babalik pa ba tayo sa dati, di ba? Dapat na talaga na sa Panginoon tayo unahin natin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Lalo na pag-aral na linggo, ang sabi ng Panginoon, unahin natin siya at ang lahat ng bagay ipagkakaloob niya sa atin. Hindi ko Lord, na hindi umiyak. Talagang feel na feel ko yung kanta dahil simula nang tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko, 1980 pa po yun, pero hanggang ngayon, nandito po ako dahil alam ko, Panginoon, na hindi mo ako pinabayaan, hindi mo ako iniwanan, Panginoon, dahil kahit na may mga hadlang noon, pero nandiyan ka, Panginoon, na hindi mo ako iniwanan. At pagsubok, Lord, na dumating, alam ko, hindi mo ako iniwanan, hindi mo ako pinabayaan. Kaya, ngayon, mga kapatid, alam ko na oras na para ipakita natin ang pag-ibig natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kaloob. Kaya nangyayaan ko na po ang lahat ng nagbigay para sa Panginoon. Praise God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, dahil muli po, Panginoon, ipinakita niyo sa amin, Panginoon, kung gaano kayo ka-Diyos na makapangyarihan, kung gaano mo kami inibig po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa mga blessing na ito, Panginoon. Kami po, Panginoon, nakakapagkaloob ng aming kahit sa offering, O God. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy niyo po binibigyan ang bawat isa sa aming Panginoon, ang aming ikabubuhay, ang aming mga hanap buhay po, Panginoon, i-bless mo po, Panginoon. At, Lord, ang mga kaloob na ito, O God, na pinikaloob ng aming mga kapatid, O God, Lord, i-bless mo po ito, o ito po, Panginoon, ay magamit para sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at Lord, patuloy mo i-bless ang bawat isa, Panginoon, upang sa susunod na linggo, magkakaloob pa rin po sila sa iyong gawain. Maraming salamat po ang
Pinabagay po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tamang pangalan na yung tunay anak ni Jesus. Amen. Ngayon po ay alam ko na bawat isa sa atin ay namimiss natin ang bawat isa dahil isang linggo na naman po na hindi tayo nagkita-kita. Kaya tayo po ay tumayo upang i-greet po natin ang ating mga kapatid, hug natin. Thank you, praise and worship team. Ngayon po, dadami naman siya natin. Praise God. Ano naman tayo po Panginoon sa pagpapatutuo sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Praise God. Hello po, magandang umaga. Share ko lang muna. Umuwi po ako sa Davao. Kapag manalangin ka, ibibigay talaga ni Lord. Bidlaan. Kasi sabi ko, Lord, gusto ko pong umuwi sa Davao. Pero hindi po ngayon. Tumawad sa tamang panahon na lang po kapag may pamasahe, may budget. Tapos, lagi ko pinagdadasal yan. Lagi-lagi talaga. Hindi ko akalain na mayroon palang isang taong gagamitin. Yung kapatid ko, 4 na taon na po siya sa Saudi. Ngayon, umuwi po siya. Ini-ignore ko yung tawag niya. Kasi ayoko kasi makinig muna ng ililibre niya pala ako ng pamasahe. Sabi ko,
Bakit ko kasi, Lord, na in-ignore ko yung kapatid ko, kaya tuloy, tinawagan niya yung kapatid ko na sa Maynila. Siya tuloy yung nilibre. Wala ka naman nang tinawagan kita. Nilibre ka sana. Wala. Ay, ganun ba? Pero kailangan mong umuwi. Bakit? Kasi si mama, magbe-birthday na siya. Akala ko kasi si mama ay 69. Yung pala, 70 na siya. Ngayon, dasal uli ako. Lord, sabi ko, ang tanga ko sa kanya. Tumawag na yung kapatid ko para ilibre ako, pero ini-ignore ko. Pero siguro mayroong po kayong dahilan, kaya siguro gano'n. Ngayon, kung ito na po yung time na uuwi po ako sa amin, gagawa po ako ng paraan. Ngayon, kinausap ko yung asawa ko, Tay, uwi po ako sa amin, nagulat siya. Bakit? Paliwanag ako kasi si mama ganito. At saka kailangan ko na rin siyang makita kasi mahina na yung mama ko. O sige, mag-ano tayo ng Cebu Pacific, ganyan-ganyan, nag-ano na kami sa ano. O sige, okay na. Oh my God, ang mahal ng pamasahe, pero okay lang. Sabi ko, tumawag ako uli sa mama ko, Ma, uuwi ako, pero wala akong pasalubong, sarili ko lang ha. Sabi ni mama, o sige lang Day, uwi ka. Mas importante, nandito kayo lahat. Kasi ayaw ko nang madatnan niyo ako nasa higaan. Yun po, nung nakarang po, kaya wala ako, umuwi po ako. Ako lang mag-isa, maulan. Pray lang ako na makayanan ko ang pagpunta sa airport. Yun. Tapos maraming pagbabago, kinakabahan ako. Mayroon pa palang pipindot sa, yung mag-ano ka ng ko. Hala, paano na to? Tumawag ako sa asawa ko, Tay, bakit ganito na nangyari? Sandali lang. Magpapasa ako ng nanginginig na ako. Sabi ko, baka hindi ako makauwi kasi yung flight ko 3:00 ng hapon. Tapos maya, walang signal Ganyan na parang ko, paano na, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko po kaya ito, ikaw lang po makakatulong. Please. Ganyan na. Tapos yung mga katabi ko, hindi nila sabi ko, bakit? Ay, wala po. Hindi, tiniyan ko maya, meron na. Yay! Meron na. Bakasag na ako. Tapos, taas na kasi siyempre, na ako, kasi mayroon. Pinakita ko doon sa ganyan yung cellphone ko, pati yung ID. Pagkatapos sa madaling na salita, nakapasok ako, hinahanap ko yung kung saan ako ang dami. Nasa ko, oh my God, nandun pa pala sa dulo. Tapos, ayun, nakita ko na. Umupo ko, thank you Lord na nagawa nating dalawa. Ayun nga, sa madaling salita, nakasakay na ako. Tapos, laki po ng Cebu Pacific. Tapos pagdating sa nasusuka na naman ako. Kasi parang yung bito ako. Buti na lang, mayroon dala akong amoy ko, bago nyo kung ano-ano. At maayos na ako. Ay, salamat. Salamat Lord, ganun. Yun, sa madaling salita, nakarating po ako ng maayos sa Davao. Sabi lang, Manang, susundin ka namin. Wag, ako mag-isa kasi gusto ko ma-feel ko yung pagpunta ko dyan. Kaya lang nagugutom ako. Ngayon, sa madaling salita, nagkatay po sila ng baboy kasi birthday nga ni Mama. Sabi ko, gutom ako. Manang, anong gusto mo? Yung atay ng mag-ihaw tayo, ganito, Kahit na, basta may makain ako. Ngayon, nagbago na yung daanan papunta sa amin. Ganyan, ikot-ikot ko. Sir, bakit ganito na? Ganito, nandito tayo dumaan sa ganito. Baka niwawala niyo ako Yung pala yung nasakyan ko, taga Pangasinan. Oo, ang galing. Nagpangasinan kaming dalawa. Tapos dapat ang pamasahe ko, 350, naging 250. Yes! Ang galing talaga, Sabi niya, nakapunta ako sa ganito. Ay, ganun ba, kuya? Ganyan. Tapos yun, magandang na, salamat, ako, di ang saya ko. Tapos, nakita ko na yung kapatid ko na sa kanto nag-aantay. Yun, yung mama ko, pagdating doon, sabi ko, Ma, nag-bless ako, hinag ko siya. Ito na yung sarili ko. Ay, tuwa yung mama ko. Yun, andun lahat ng mga kapatid ko, masaya. Pati mga pinsang ko, super saya. Tapos yung dati naming tinutulugan, sama-sama kami lahat. Kahit matanda na kami, magkwentuhan. Ayun, tapos
humingi ako ng tawad sa mga kapatid ko kasi medyo may tampo ko sa kanila. Yagapan kami, maganda, maayos naman. Yun, kaya nag-thank you ako sa Panginoon dahil binigyan ako ng pagkakataon na makita ko yung nanay ko kahit mahina na po siya. Yun, tapos mayroon pang isang ginawa ni Lord sa buhay ko kasi buhay namin mga kapatid. Yung titulo po namin na super ko talagang inaayos. Kusang dumating kasi po, hindi dati kasi kailangan daw ng ganito, perma ng ganito, ganun. Pray na ako, nung tagal ko na rin pinagdarasal sa Panginoon. Kapag nagbabasa ka ng banal na salita, pakilala mo talaga ang Panginoon kung gaano siya kabuti sa'yo. Hindi ko akalain talaga na dumating sa time na makikita ko yung titulo namin, ipinasa ng kapatid ko. Sabi na, ito yung pinaghihirapan mo na pag umuwi ka ng Davao. Ito ang inaano mo yung lupa. Yun, kusang binigay nung opisina na walang pag-alinlangan. Hindi na kailangan yung perma namin, lalo na kay mama, sa mga kapatid ko. At sa akin kasi nandito ako sa Pangasinan. Pasalamat ako kasi mabuti yung tao na yun kasi. Sabi nga, kapag ka sumuko, mag-pray ka lang. Pray sa Panginoon, ibibigay niya talaga. Ang tagal na talagang titulo namin doon sa opisina. Wala po kaming utang, pero iwan ko kung bakit. Pero nung umuwi ako sa amin, nakita ko talaga siya nangingi. Tuwang-tuwa po ako, pero nabawasan. Pero okay lang yun, basta importante na sa amin na yung titulo. Kasi dati 5 po, kulang-kulang na po 5 ang nakita ko doon. Kaya ang Panginoon talaga kapag may Panginoon ka sa buhay mo, hindi ka niya mababaya kasi di pa sabi, hindi mo pa pinaghiningi. Alam na niya ang kailangan mo. Kaya, yun, itong week na to, super tuwa po ako. Tsaka, pag uwi ko dito, ako lang din po mag-isa. Wala akong ginawa doon sa nag-ano na ako sa iri. Thank you, Lord, dahil napakabuti niyo po talaga sa akin. Hindi niyo ako pinabayaan. Dahil ang hirap po talaga mag-ayos ng lupa. Laki ng punong nagastos namin. Nahiya na po ako sa asawa ko. Alam po din yan ni Ate Sally. Kaya ngayon, grabe ang tuwa ako. Kaya salamat sa Panginoon sa ginawa niya sa akin, sa aming buhay. Salamat po talaga. Tapos puso ako nagpasalamat sa Panginoon. Praise God. Tunay nga na ang Diyos natin ay lahat ng mga panalangin natin, dinidinig niya, pero minsan, hindi kaagad. Minsan, may tamang panahon para sagutin niya na talagang hindi mo maisip. Ay, yung tuwa mo, talagang maiyak ka na lang. Kasi nga, ang Diyos talaga, napakabuti niya, dakila, at tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. At doon sa pag-aano mo naman ng first time nyo na nag-travel na mag-isa. Kaya mahirap talaga, naranasan ko rin yun na nag-travel na mag-isa. Mahirap kasi hindi mo alam yung pasikot-sikot. Pero salamat dahil alalang-alala yung mga anak ko, pati si Doc, dahil nga nag-travel ako mag-isa. Umuwi ako sa amin. Sabi niya, ganito, ganyan, ganyan. Pero salamat sa Panginoon dahil smooth naman ang pag-ano ko doon. Dahil siyempre pag alam mo naman yung mga pupuntahan mo, hindi ka niya pababayaan. Alam ko kasama ko ang Panginoon. Kasama mo sis ang Panginoon, kaya hindi ka niya pinabayaan. Ako din po ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon dahil yung pamilya po namin ay talagang hindi niya iniiwanan, hindi niya pinapabayaan. Nandun yung pagsusupply niya ng lahat ng aming pangangailangan, kahit na medyo nag-aalala yung aking mister kasi nga, eto sasabihin ko na Doc, na nag-resign na siya sa trabaho niya bilang manager sa farm kasi gusto niya na rin magpahinga. Salamat sa Lord dahil alam ko naman na lahat ng pangangailangan namin pinoprovide ng Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mong isipin na wala ka ng trabaho. Nandyan ang Panginoon na siyang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Sabi kong ganun. Kaya
na ano niya na rin. Kasi nga, siyempre sa una parang nahirapan siya, pero salamat sa Lord. Salamat sa mga panalangin na ano niya yung isipan ni Doc. Salamat sa Lord dahil alam ko naman na simula pa lang nang tinanggap namin ang Panginoon, nandoon na yung blessing eh. Oo, kasi nga naramdaman ko talaga mga kapatid, kasi nung simula nung nagtrabaho ako doon sa trabaho ko sa Manila noon, tapos nung ilang years lang ako nagtrabaho doon eh. Tapos nag-resign ako dahil yung mga anak ko, kailangan nila ng kasi papasok na sila. So, nagpaalam ako sa boss namin. Sabi niya, bakit ka magre-resign? Ay, okay naman yung trabaho mo dito. Sabi niya, okay naman yung sweldo kasi American, yun company. Sir, sabi ko, kailangan ko na mag-resign kasi mga anak ko. Yun ang priority namin, yung mga anak ko. Sabi ko, kasi papasok, wala silang mag-aasikaso. Sabi ko, ganyan. Tapos sabi ko, kung kukuha naman kami ng katulong, baka yung sweldo namin napunta lang doon sa katulong. Sabi ko gano'n. Tapos yung asawa ko naman, sabi niya, ano ba trabaho ng asawa mo? Sabi niya gano'n. Ba't ka mag-resign? Sabi niya gano'n. Sabi ko, nagtuturo. Sabi, magkano lang sweldo na nagtuturo? Sabi niya gano'n. Baka kukulangin kayo? Sabi niya gano'n. Sabi ko, sir, basta kailangan ko talaga. Sabi ko, nagdesisyon na kami mag-asawa na alam ko hindi kami pababayaan ni Lord, sabi ko gano'n. Tapos yung mga kaibigan ko, dinidiscourage nga ako, baka pati yung underwear mo, sabi, underwear pa naman ang naisip nila, hindi ka na makabili doon, sabi niya gano'n. Siyempre alam nila 3 na yung anak ko noon. Tapos yung trabaho ni Doc, gano'n. Siyempre maliit lang. Pero alam nyo ba na doon ko nakita talaga na ang Panginoon talaga hindi kanya pababayaan. Hindi kami nagkulang. Totoo talaga. Kaya hanggang ngayon, kahit anong pa mangyari, sabi ko, hindi ako bibitaw sa Panginoon. Sabi ko gano'n. Nakita ko na napakabuti niya sa amin. Sabi ko gano'n. Hindi niya talaga kami pinabayaan. Kahit na nag-aaral yung mga anak ko, sabi nila yung course ng anak ko, sila Mark, gano'n, nursing, di ba? Sabi niya gano'n. Saan kami kukuha? Sabi niya gano'n ng mga hipag ko. Mga hipag ko pa naman nagsabi. Pero alam niyo ba na kahit ni minsan, hindi niya kami pinabayaan. Nakatapos yung mga anak ko na wala naman kaming utang. Kaya sabi ko, talaga napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katulad, sabi kong ganyan. Kaya kayo na mga nagpapaaral pa sa mga anak nyo, huwag kayong magsawang manalangin. Magtiwala tayo sa Panginoon kasi sa Panginoon lang talaga tayo magtitiwala. Huwag tayong magtiwala doon sa mga tao. Sa Diyos lang tayo talaga magtiwala. Kaya pinupuri ko ang Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa buhay namin. At ngayon, mga kapatid, tayong ngayon, pangalawa niya na to na pagsasalita dito sa harap. Ito yung kapatid natin na napakabait, maganda, ina ng tahanan ng 3 anak, napaka-humble niya. Kahit na alam ko kayang-kaya niya, pero sasabihin niya na sabi niya gano'n, hindi ko kaya kung wala ang Panginoon. Totoo yun. Kaya sa oras na ito, tinatawag ko na po ang ating mensahera ng araw na to, si Pastora Grace Ferrer. Natawa ako dun sa introduce ni Pastora. Salamat Pastora. Yes, claim na natin yan. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid.
Alam niyo po, kaya po ako pumayag na tumayo ngayong umaga kasi abalang ko ang gapujay pastor. Tiyan manaya, wadya. Sabi ko nga magkikwentuhan na lang kami doon kasi wala si pastor, andito pala. Anyways, mga kapatid, pinupuri ko ang Panginoon sa bawat isa sa atin, despite na umuulan, malakas ang ulan talaga buong maghapon, pero andito po tayo. Hindi po tayo atubili na pumunta at magsamba sa araw na ito sa ating Panginoon. Kaya hiramin ko po ang linyahan ni Pastor. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa para po tayo makauwi ng maaga at makapagtanghalian. Sino po dito hindi nag-almusal? Meron din pala. Kasi kaya ko po tinanong, kasi mamaya, kapag nagbibigay na ako ng Word of God, tapos kumakalam na pala yung sikmura nyo, sa bagay 30 minutes lang naman ito, and 3 hours. Gusto niyo yun? Hindi. Saglit lang po ito, kaya umpisahan na po natin. Sa araw po na ito, or sa linggong ito, ang teksto po natin ay matatagpuan sa Mateo, chapter 16, verse 24 hanggang 26. At ang nakasaad po dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Amen. Salamat sa Lord sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming amang mapagmahal na Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba sa mga oras na ito, O God. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami muling makalapit sa inyong presensya, Panginoon. Sa oras na ito, kami po ay nagtitipon, hindi lamang para makinig, kundi upang maunawaan ang nais mong ipahayag sa amin, Panginoon. Sa pamamagitan ng inyong mga salita, buksan mo po ang aming puso at isipan upang malinaw naming matanggap ang inyong mensahe. Tulungan niyo rin po kaming suriin ang aming mga puso, Panginoon. Ipaalala mo po sa amin na ang tunay na kayamanan ay hindi sa mundong ito, kundi sa iyo at sa buhay na walang hanggan na kasama ka, Panginoon. Huwag mo pong hayaang maging hadlang ang aming mga takot, pangamba, o anumang bagay na labis naming pinanghahawakan upang hindi namin maranasan ang inyong kalooban. Sa halip, Panginoon, turuan mo kaming magtiwala, magpakumbaba at lubos na manalig sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Sa linggong ito, mga kapatid, ang tema po natin ay ang ano ang ayaw mong mawala. Alam niyo po, kanina pa lang sa praise and worship natin dito sa class, na-amaze na ako kasi sabi ko, wow, grabe ka Lord kumilos. Kasi dun pa lang sa praise and worship, parang naka-align na dun sa isi-share ko ngayon na word ni Lord. Na ito nga po yun. Yung lahat, ano ang kaya mong ibigay sa Panginoon? Ano din ang kaya mong mawala
para siya ang kapalit nito sa buhay mo. Kaya, nakarelate ako dun sa share ni sis, ng ating MC, na hindi talaga siya na matitinag ang kanyang pananampalataya sa Panginoon dahil mula pa lang nakaangkla na ang kanyang pananampalataya. Kaya isang magandang halimbawa po ang buhay ng mag-asawang ito sa atin. Kaya purihin si Lord dahil andito sila para din tayo ay ma-inspired, para din tayo ay matuto kung paano ang tunay na sumunod sa ating Panginoon. Kaya purihin si Lord sa buhay po ninyo. Kaya tayo po ay dadako na. Ayun nga, bago ko po pala umpisahan, may isang katanungan lang po ako sa ating lahat. Kapag ba may isang bagay kang hindi kayang mawala sa buhay mo, ano ito? Pwede po tayo mag-isip ngayon na anong isang bagay na hindi nyo kayang mawala sa buhay nyo? Kasi alam ko po, tayong lahat, mayroon tayong kinakatakutan mawala sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Lahat tayo guilty sa bagay na ito na merong maaaring isipin natin, takot tayong mawalan ng mahal sa buhay. Mawalan ka ng trabaho. Siyempre, paano na yung pamilya mo, di ba? Mawalan ka ng seguridad. Mawalan ka ng kalusugan. Mawalan ng reputasyon. Mawalan ng kayamanan. Or di kaya kagandahan. Kung meron. Joke lang. Hindi. Kung papansin natin, takot tayo mawala ang mga bagay na pinahahalagahan natin. Amen po ba? Amen. Example na lang natin, dun sa ganda. Kung mapapansin natin nga nowadays talaga, yung ang daming gumagawa na nagpaparitoke. Ang daming gustong ayaw tumanda. Gusto nila laging fresh glass skin, young looking, ganon. Pupunta kay kung saan saang doktor para lang ma-maintain. Hindi matanda tingnan. Pero alam niyo mga kapatid, sabi nga, pribilehiyo daw natin. Binigyan ni Lord daw yun na pribilehiyo sa atin na makita mong nangulubot na yung balat mo. Makita mong may wrinkles ka na. Kasi alam niyo kung bakit? Yung iba na nararating yun. Amen ba? Kaya, i-enjoy po natin ang natural na pamamaraan. Change. Na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaya nga kung napapansin nyo, nauuso na yung plan. Alam niyo po anong plan? Life plan, insurance plan, burial plan. Diba? Gusto natin nakahanda na secured na tayo. Kailangan ihanda mo na yung future mo. Para ngayong sabi nga nila, para wala na akong isipin pa. Para kukuy-kuyakoy na lang ako dun sa aking tumba-tumba. Tama ba? Amen po ba yung mga kapatid? So ang tanong mga kapatid, saan ngayon manggagaling ang kapayapaan mo? Saan ngayon manggagaling yung peace of mind mo? Yung saan ngayon manggagaling yung seguridad mo? Sa ating Panginoong Diyos? O dun sa hinanda mo na secured na yung future mo? Or dun sa insurance plan na kinuha natin? Siyasatin natin ngayon ang ating mga sarili. Kasi malinaw na sinabi ng ating Panginoon sa Matthew verse 24, chapter 16, sinong mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang sarili. Takwil mo daw yung sarili mo. Ngayon, pag-uwi mo sa bahay, tingin ka sa salamin. Tinakwil na kita. Give me alone. Ganon. Hindi ganon
Siyempre, ang sabi ng Panginoon dito, nagpapatunay lang ito na ang mga bagay na yon, kung hindi niya kalooban, kung hindi na naka-align sa kalooban ng Panginoon, ay hindi na yon kanais-nais sa kanyang paningin. Kaya mga kapatid, meron po akong daladalang 3 puntos na atin pong pagninilay-nilayan para po atin ding maunawaan kung ano ba yung mga bagay or mga nilikha ng Diyos na madalas ikinakatakot nating mawala sa ating buhay. So, number 1 po, ang bagay na ikinakatakot natin na mawala sa ating buhay is relasyon at minamahal. Guilty po tayo dyan, ano? Siyempre, sino ba namang gustong mawalan ng mahal sa buhay? Di po ba? Wala. Pero sabi nga po sa aklat ng Lucas, chapter 14, verse 26, ang umiibig sa ama o ina nang higit pa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen ba? Amen. Ang sabi niya, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit pa sa kanya ay hindi karapat-dapat sa kanya. So, sino sa atin ngayon dito ang umiibig sa kanilang ama, ina, anak? Hindi pala tayo karapat-dapat sa Panginoon. Alam niyo pang magandang halimbawa dyan sa verse na ito is yung buhay ni Abraham. Kung saan si Abraham po ay may kaisa-isang anak na matagal niyang hiling sa ating Panginoon. Pero nung dumating yung time na hilingin ng Panginoon, naialay niya ang kanyang kaisa-isang anak, bugtong na anak, pinakamamahal na anak. Nag-atubili ba siyang ialay ito? Hindi, di ba? Ito ang isang magandang halimbawa sa gustong iparating sa atin ng Panginoong Jesus. At matatagpuan po natin ito, ang kwento ng ito, ng buhay ni Abraham sa Genesis chapter 22, verse 1 hanggang 18. Na kung saan makikita mo ang kanyang pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Kahit pa ito ay nangangahulugang ialay niya ang pinakamamahal niyang anak. Kaisa-isang anak, matagal na inantay. Wala siyang pag-aatubili. Masakit yun, di ba? Kahit sa atin ngayon, alam natin kung gaano kasakit yun mawala ng anak. Pero yun yun ang plano ng Panginoon na hindi natin kayang kontrolin. Amen po ba? Amen. Kaya, paalala din yun sa ating mga magulang ngayon. Kung mapapansin natin, ang dami nating plano sa ating mga anak. Amen ba? Gusto natin ganito yung marating mo. Gusto ko maging engineer ka. Gusto ko first honor ka. Gusto ko ganyan, nakahanda na yung future mo. Ang dami nating plano sa ating mga anak. Gusto natin perfect ang buhay nila pagdating ng future nila. Yung iba nga dyan, syempre yung mga may rich, may kakayahan, nahanda na yung future ng anak niya. Mayroon ng tirahan, may lupain, may mamanahin na. Ganyan natin kamahal ang ating mga anak. Pero, hindi ba mas maikabubuti kung ihanda natin at bigyan natin ng prioridad ang tunay at mas alam natin na hindi lamang panlupa, kumbaga, hindi lamang dito nila ma-enjoy, hindi lamang sila nakatuon dito or nakafocus dito ang buhay nila, kundi ang tunay na relasyon na magkakaroon sila sa ating Panginoon. Dahil nga sabi, tulad ni Abraham, inilagak niya ang kaisa-isang niyang anak sa Panginoon dahil ang tunay na pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Panginoon
ay ang pagsuko, kahit pa ito ay nangangahulugan, na ito ay pinaka mamahal mo sa buhay. Amen po ba? Amen. Kaya minsan nga mga kapatid, kung mapapansin nyo, pag kayo, mga dalaga at binata, pag nagkaroon kayo ng karelasyon na, sabi nyo, salamat at tumating ka sa buhay ko. You make my world go round. Alam mo yun? Ikaw ang aking mundo. Binuo mo yung mundo ko. Diba? Ganyan eh. Sa asawa mo, mahal, sa'yo lang umikot yung buhay ko. Ganyan, kilig-kilig ka pa. Siyempre, ganyan talaga. Diba? Pag umibig ka, talagang buong-buo. Sabi nga nila. Pero what if mawala siya? E di wala ka ng mundo ngayon. Gagawa ka na ng sarili mong mundo. Nako, nakakatakot yon. Pag nagkaroon ka na ng sariling mundo, di ba? Pag minahal mo yung mundo, yun yung buod dito eh. Pag minahal mo yung mundo, doon ka nanangan sa mundo. Pag nawala yun sa'yo, sigurado, magkakaroon ka ng sariling mundo. Kaya, mga kapatid, huwag tayong bumitaw, huwag tayong manangan sa mundong ito. Alamin natin kung ano ang tunay na layunin ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Amen. At ang pangalawa po, na mga bagay na maaaring kinakatakot natin na mawala sa ating buhay ay kontrol o plano. Kontrol o plano natin sa ating buhay. Ayon nga po sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 6. Kay Yahweh ka magtiwala ng buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Salamat sa Lord. Lagi niyang reminder sa atin, Pero bakit nga ba tayo takot na wala itong control natin o plano natin sa ating buhay? Tinanong ko yan sa asawa ko. Bago ko ito, bakit? Sabi ko, asawa, ikaw ba, takot ka ba mawala yung control mo o plano mo sa buhay? Sagot niya agad, syempre. Sabi niya. Sagot niya agad, okay. Sabi ko ganun. Paliwanag mo, Sabi ko ganun. Syempre kasi, kailangan, alam mo na kung ano yung magiging kahinatnan ng gagawin mo. May point naman siya. Sino ba naman po yung wala kang tatahakin, wala kang plano na, kumbaga, hindi mo alam kung saan ka? Mahirap din po yun, Amen po. Mahirap po yun talaga na walang plano. Pero sabi nga, bakit tayo takot na mawala yung controls at plano natin sa buhay? Dahil gusto natin, sigurado. Amen po ba? Yun, tama yun. Gusto natin, seguridad. Seguridad. Tayo ang naglalagay ng seguridad sa kung ano ang nais nating marating. Siyempre, saan ka pa ba? Doon na sa sigurado, di ba? Sino ba namang ayaw ng seguridad? Pangalawa, bakit takot tayong mawala ang plano at kontrol natin sa ating buhay? Dahil ayaw nating masaktan o mabigo. Amen ba? Sino ba dito ang gustong masaktan? Doon pa nga lang sa may naniligaw sa'yo, gusto mo. Pag sinagot mo na siya, 50-50 lang. Hanggang dito lang. Hanggang baywang lang kita mamahalin. Kasi pag mawala ka, baka, di ba? Mawala din ako sa tamang Kailangan ganito lang. So, kinokontrol mo siya. Tapos, pinaplano mo na rin kung hanggang kailan kayo. Hanggang Pasko lang tayo. Kasi malamig. Hindi, joke lang po. Kaya yun. Gusto natin. Dahil takot tayong mawala ng kontrol.
at plano dahil ayaw nating masaktan o mabigo sa anumang gagawin natin. Ayaw nating mabigo sa mga bagay na pinapangarap natin. Ayaw nating mabigo sa mga mahal natin na baka hindi rin nila tayo mahalin kung ano yung naibibigay nating pagmamahal sa kanila. Kaya, kinukontrol natin ngayon ang pwedeng mangyari sa ating buhay. Amen po ba? Pangatlo, kung bakit tayo takot na mawala ang kontrol sa ating buhay at plano, umaasa tayo sa sarili nating lakas at kakayanan. Umaasa ka sa sarili mong lakas at kakayanan. Siyempre, sabi mo, alam nga namang aasa pa ako dun sa kapitbahay ko, di ba? Siyempre, sa sarili kong lakas. Amen naman. Tama naman yun. Pero, ayun na nga, kaya ka natatakot. Nawawala yung kontrol mo at plano sa buhay kasi sa sarili mo lang kakayahan. At alam natin na ang kakayahan ng tao ay limitado. Limitado lang po ang ating kakayahan sa ating sarili. Amen po ba yun? Amen. Kaya lahat gagawin ng tao Lahat gagawin natin para makontrol natin ang lahat na nangyayari sa ating buhay. Kasi takot tayo. Takot tayong mawala ang mga bagay na ito. Kaya kapag nakaramdam po tayo ng mga threat na parang mawala yun sa atin, ano yung mga typical na nagiging nararamdaman natin kapag may mawawalan ka ng yaman? Siyempre, di ba, iingatan mo ng sobra. Pag sinabing, ay, kumari, may aakyat dyan sa bahay niyo mamayang gabi, ay, naku po, kandado na lahat ng bahay, siyempre. Siyempre, puproteksyonan mo kung anong meron ka dahil pinaghirapan mo ito. Amen ba? Walang masama doon na gusto mong proteksyonan ang meron ka. Pero, kung ang bagay na yun ay magbibigay sa atin na ng alalahanin, na alam natin na hindi na yun nakabubuti sa atin, na lalong-lalo na mas higit na yun na pagtutuunan natin ng pansin kaysa sa ating Panginoon. Hindi na yun ang kalooban ng ating Panginoon. Halimbawa na lang, kapag tayo po ay nagkaroon ng malubhang sakit, kapag dinapuan ka ng malubhang sakit at ito'y wala ng lunas o kagalingan na gamot, ang unang natin is manglulumo tayo talaga. Manghihina ka Diba? Pag sinabi sa'yo nung pagpunta mo ng doktor, malakas ka pa. Pero nung binasahan ka na ng doktor na, ay, Sister Grace, meron kang cancer. Ganun. Siyempre, alam namang tuwang-tuwa ka. Siyempre, manlulumo ka talaga. Diba? As in, andun na, papasok na. Sasanib na ngayon sa'yo si anxiety, depression, stress. Diba? Isipin mo, wala nang silbi tong buhay ko, wala nang saysay mabuhay. Diba? Pabigat na ako sa pamilya ko. Ang dami na ngayong negatibong papasok sa isipan natin. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, ang ugat ng lahat ng takot na ito, ang takot na mawalan ka ng kontrol sa lahat ng plano mo, ay kakulangan o kawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Na alam mo naman na siya ang lumikha ng sanlibutan. Siya ang lumikha ng buhay mo. Siya ang lumikha ng mahal mo sa buhay. Siya ang lumikha ng lahat ng nilalang dito sa mundo. Bakit? For life ba tayo dito? Hanggang kailan po ba tayo dito sa mundong ito? Di ba alam naman natin na lahat ng naririto sa mundong ito ay may katapusan. Isang paalala po ito mga kapatid na huwag tayong magnilay sa kung anong meron tayo dito sa mundo. Kahit pa yan, asawa mo, mga anak mo,
alam natin na lilipas din sila. Kaya gusto tayong ihanda ng Panginoon. Kung darating man, alam natin na darating ang araw na yon. Gusto tayong ihanda ng Panginoon na maging matatag at patuloy pa rin mabuhay para sa Kanya at sa Kanya lamang. Kasi di ba may verse na, mabuhay man o mamatay, sa Panginoon pa din. Siya pa din ang ating sasambahin. Amen po ba? Amen. Sabi nga po sa awit, chapter 46, verse 10, kayo'y tumigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Kaya tumigil na kayo, wag na kayo magpakapagod pa. 'Di ba? Kagaya ni Doc Value, tumigil na siya. Praise God, Doc. Kaya mag-aral ka na, Doc, ng Bible School. Yun talaga yun, Doc. Thank you, Lord. Amen sa buhay ni Doc Value talaga. Kaya yun nga, wag na tayo magpakapagod. Alam natin na lahat niyan, may time talaga, may hangganan. Kaya, ito ba ay para lang sa may mga yaman? Yung takot, di ba? Yung mga mayayaman, takot mawalan. Paano naman yung mga medyo wala din? Hindi niya sila takot kasi wala rin sila mawawala eh. Ganun po ba yun? Di ba? Pero, yun nga po. Tinawag tayo ng Diyos na tumigil. Tumigil. At sinagot yun ni Doc Value, tumigil nga siya. Magpahinga at magtiwala na siya ang may kontrol ng lahat. Amen. Sabi nga po sa Kawikaan chapter 16 verse 9, ang tao ang nag-iisip ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Amen. Kaya kahit tayo ay nagpaplano, ang Diyos pa rin ang kumukontrol sa ating direksyon sa buhay. Amen. At ang pangatlo po na puntos na kung bakit ang mga tao takot tayong mawala, yung mga bagay na ikinakatakot nating mawala ay kayamanan at ari-arian. Guilty dito yung may mga kayamanan at ari-arian lang. Pero yung mga kagaya natin, chill-chill lang. Pero yun nga, hindi lang naman ibig sabihin kayamanan at ari-arian yung mga material na bagay, di ba? Pera or kung ano meron. Siyempre sa atin, kayamanan natin ang meron tayong gwapong asawa, di ba? Di ba? Kayamanan mo magkaroon ka ng maraming anak. O, ilan ba yung anak niyo? Di ba? Kayamanan yun. Lahat na itinuturing mong yaman, ano man yan, is kayamanan mo. Amen ba? Amen. Sabi nga sa aklat ng Matthew, chapter 6, verse 19 and 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Amen po ba? Amen. Tulad nga, kung maalala niyo yung kwento ng isang binata na lumapit kay Jesucristo, kay Jesus. Sabi niya, Lord, ginawa ko ng lahat. Ginawa ko ng lahat, Lord, para maging mabuti. Ano pa? Ano pa ang gagawin ko, Lord? Sabi ng Panginoon, sige, benta mo yung ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Sumunod ba siya? Hindi. Kasi, takot siya. Andun kasi nakaangkla yung seguridad niya sa yaman niya. Sabi niya, siguro sa isip-isip niya, bayan si Lord, pinaghirapan ko to eh. Pinagtrabahuan ko noon ng ilang taon, tapos sabihin niya, ibebenta ko lang, tapos ipapamigay ko. Siniswerte sila, Deserve ko tong mag-enjoy, deserve kong mag-melty, deserve kong
Alam mo yun, mag-party-party. Sabi niya siguro sa isip niya. Kaya kahit si Lord, si Jesus Christ ang nagsabi sa kanya, binaliwala niya. How much more na ako ngayon ang magsasabi sa inyo? Benta mo. Dok, benta mo, Dok, yung yaman mo. Diba? Jesus Christ nga, hindi sinunod. Ako pa kaya? Hindi. Joke lang po. Siyempre, pinaghirapan ni Dok yun. Balik tayo sa topic natin. Kaya nga yung binata, tumalikod siya kay Jesus Christ. Ibig sabihin lang nun, andun nakabase ang kanyang seguridad sa kanyang yaman. 'Di ba? Parang, sumasamba siya sa Panginoon. Gusto niyang paglingkuran ng Panginoon, pero sa salita lang. Sa salita lang niya kayang gawin. Kaya nga sabi, parang tayo din, ngayon, saan ba nakabase ang ating seguridad sa buhay? Kunyari, meron kang magandang tahanan. Siyempre, di ba, kapag bumagyo, feeling mo secured ka. Kasi di ba, bahay mo mansion eh. Pero dun sa mga barong-barong lang na bahay, tulad bahay namin, pag kunting ulan lang, ambin na, takot yung mga bata, Mama! Ikwento ko lang. Pero di ba, saan ba nakabase? Saan nakabase ang ating seguridad sa buhay? Sa ari-arian, sa malaking tahanan, sa malaking savings? Tulad din ba tayo ng binatang ito na pag sinabi sa atin ng Panginoong Hesukristo, benta mo yan at sumunod ka sa akin. Natakot din ba tayo? Pag mawala ba ito sa atin, ano bang magiging reaksyon natin? Manlulumo din ba tayo? Kasi, ang lahat ng bagay ng ito ang deceive ng kaaway sa atin. Na akala natin minsan, okay naman yung buhay ko. Wala naman akong tinatapakang tao. Okay naman ako, pinagpapala ako ni Lord. Nagsisimba kasi ako every Sunday. Kaya, okay na to. Ganun. Okay lang, sakto lang. Pero, pag dumating ba sa atin, ang pagkakataon na tayo ay subukin ng Panginoon, handa ba natin itong yakapin? Handa ba natin itong tanggapin ng buong puso, ng buong buhay? Dahil ito ang plano ng Panginoon sa atin. Amen ba? Walang nag-amen. Mahirap mga kapatid. Kahit lahat tayo, guilty dito. Kaya nga ito, yung mensahe ng Panginoon. Lalong-lalo na sa akin. Ang dami kong takot sa buhay. Kaya po ako nag-anxiety. Opo. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil unti-unti, hinuhubog niya ako. Unti-unti may ginagamit siyang tao. Basta matuto ka lang ilagak ang buhay mo sa Kanya. Ipaubaya lahat sa Kanya. Ano man yung planuhin niya sa'yo, hingin mo. Lord, plano mo ba to? Kasi kung hindi, Lord, tanggalin mo na to. Ang Panginoon ay napaka-faithful kahit hindi ka faithful sa Kanya. Amen po ba? Amen. Hindi tayo karapat-dapat pero binigay niya ang bugtong niyang anak sa atin para tayo ay maligtas. Kasi yun ang plano ng Panginoon. Lahat tayo ay maligtas. So, ang mga bagay na ito, na nilikha niya, na sana ma-enjoy natin, pero wag to the extent na mas higit pa itong pagbibigyan natin ng halaga kaysa sa lumikha. Di ba minsan, kung mapapansin nyo, pag may blessings na darating sa buhay mo, grabe ang saya mo, manlikit ka talaga. Na nakatuon na yung attention mo dun sa blessings na yun, hindi na sa nag-bless, hindi na sa nagbigay ng blessing. Amen po ba? Amen, mga kapatid. Lahat tayo guilty po nun. Kaya,
Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe na ito. At meron din naman mga kapatid, kung mapapansin nyo, takot yung iba mawala ang kayamanan at ari-arian nila kasi dito nagmumula at nararamdaman nila yung halaga nila bilang tao. Kasi minsan pansinin natin mga kapatid, in realidad, sa realidad ng buhay, kapag nakakaangat ka or kapag may power ka, di ba? Parang gusto nang yumuko ng lahat ng tao sa'yo. Iba yung treatment sa'yo. Doon ka sa VIP. Pero pag alam nilang, sa ano ka lang, sige, yurong ka. Ganyan, di ba? Mapapansin din natin, kaya takot tayong mawala ang mga bagay na ito sa buhay natin. Kasi, doon nakabase yung respeto na nakapaligid mo sa'yo. Nakabase kung gaano kalaking savings mo, gaano karami yung ari-arian mo, gaano kalaki yung kalupaan mo. Amen po ba mga kapatid? Nararamdaman po ba natin yun? Pero tayo kasing mga Kristiyano na kailangan natin itong maunawaan. Na dapat, kagaya ng ating Panginoong Hesukristo, pantay-pantay ang pagtingin niya sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Kasi alam naman natin 'di ba? Lahat ng ito ay mawawala sa ating buhay. Lahat ng ito, hindi ikabubuti. Kung ito ay mas nakakahigit na ang pagtingin natin sa ating Panginoong Hesukristo. Delikado yun, mga kapatid. Kung doon na nakaangkla ang ating seguridad sa ating yaman. Kasi may babala ang Panginoong Hesukristo. Ang mga kayamanang material ay pansamantala lamang nasisira, nananakaw o nawawala. Hindi masama ang magkaroon ng ari-arian. Pero kung doon na nakaangkla ang ating puso at buhay, mapanganib ito sa ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Kaya minsan sabi natin, 'di ba, kung mapapansin mo yung mahilig natin magsabi na yung Catholic, mahilig silang magkaroon ng idol. Pero hindi nyo ba alam mga kapatid, na kung anong meron ka ngayon na mas pinahalagahan mo higit pa sa ating Panginoon is idol mo rin yun. Hindi lamang doon sa ribulto na sinasamba ng iba, kundi tayo din na mga Kristiyano ay meron din tayong ginagawang idol natin. Amen po ba? Amen. Kaya, bago po ako magtatapos mga kapatid, meron lang po akong itatanong sa inyo. Malapit na tayo matapos. Huwag kayong mag-alala. Ano ang bagay ngayon na pumipigil sa inyo na sumunod ng buo kay Kristo? Pwede po tayong magnilay saglit lang at isipin natin kung may meron ba tayong mga bagay na pumipigil pa sa atin para sumunod ng buo sa ating Panginoong Hesukristo. At ang challenge, mga kapatid, kung nakapag-isip na po tayo, ito po yung challenge ngayon. Handa ka bang bitawan ang kahit na anong meron ka kung si Kristo ang kapalit nito? Ulitin ko po, handa ka bang bitawan ang kahit na ano kung si Kristo ang kapalit? Gusto ko pong sagutin natin ito ng buong puso.
sa pamamagitan po ng pagtaas ng ating mga kamay. Ngayon po, kung sa tingin nyo handa kayong bitawan ang bagay na ito, maaari pong itaas natin ang ating mga kamay. At kung alam nyo pong hindi pa kayo handang bitawan ang bagay na ito, pwede po kayong hindi magtaas ng kamay. Ang Panginoon po, sa Kanya nyo po isuko ang lahat. Natulungan tayo na ibigay sa Kanya ang lahat-lahat. Alang-alang na siya ang magiging kapalit nito sa ating buhay. Sige po, nais ko pong makita kung sino po sa atin ang kaya na ibigay ang lahat, alang-alang na si Kristo po ang kapalit nito. Amen. Amen. Nais ko po kayong pagpe-pray. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa oras na ito. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita. Lord, tulungan niyo po ang aking mga kapatid, Panginoon, sa mga hindi pa kayang ibigay sa iyo ang lahat, O God. Lord, kayo po ang kumilos sa kanila, Panginoon. Hipuin niyo sila, Panginoon, na tunay na rin po silang ilagak ang lahat-lahat ng meron sila. Alang-alang, Panginoon, ang kapalit nito ay ang presensya mo sa kanyang buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga nagtaas ng kamay. Patuloy niyo pa po silang bigyan ng inyong pagpapala at gabay, Panginoon, upang patuloy po silang maglingkod ng buong buo sa inyo. Salamat, Ama. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. At sa aking pong pagtatapos, sabi nga, ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot. Hindi ibig sabihin na nampalataya ka ng buo, wala ka ng takot. Amen. Kundi ang pagtitiwala sa Diyos, kahit na andun yung takot, handa tayong bitawan ang alam nating hindi natin kayang panatilihin upang makamtan natin ang hindi kailanman mawawala sa buhay natin. Yun ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tayong lahat po ay tumayo at manalangin. Yes, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong presensya, Panginoon. Tunay nga, Lord, na napakabuti nyo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Aming Amang nasa langit, pinupuri at pinapasalamatan ko po kayo. Maraming salamat sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong salita na nagturo at nagpaalala sa amin na sa gitna ng aming mga takot na mawalan ng minamahal, ng kabuhayan, ng kalusugan, o ng kontrol sa aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang tanging hindi dapat mawala sa amin, Panginoon. Lord God, patawarin mo po kami kung minsan ay masyado kami nakakapit sa mga bagay sa mundong ito. Turuan mo po kaming lubos na magtiwala sa iyo at mananampalatayang kahit ano pa ang aming mawala or mawalan man kami, Panginoon, basta't kasama ka namin, kami may sapat at higit pa, Panginoon. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob na harapin ang buhay ng may kapanatagan, Panginoon, dahil alam namin hawak mo ang aming kinabukasan, Lord God. Ibaon mo po sa aming mga puso ang mensaheng aming narinig ngayon upang ito'y aming maisabuhay, O God, at maibahagi rin sa iba. Maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay uuwi na dala-dala ang bagong pananaw, matatag na pananampalataya, at puso mas lalo pang nauuhaw sa iyo, O God. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan.
Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Salamat, Pastor Grace, na napakaganda at nakaka-bless na mensahe ng ating Panginoon. Muli, ibalik po